Ang lahat talaga ng bagay sa mundo ay may hangganan at katapusan. Kaya ito'y pag-ingatan at ating pahalagahan. Ako po ang inyong lingkod, Tagapanood TV. Welcome back po dito sa ating YouTube channel at Facebook page. Pero bago po tayo magpatuloy mga tagapanood, ako po yung muling nag-iimbita sa inyo, lalong-lalo na po sa mga bagong napadaan lang dito sa ating channel na wag po sanang kalimutan na mag-subscribe. Hit na rin po notification bell para lagi pong ma-update sa mga bago pang video nating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood, ating niyang babasahin at pupusuan. So simulan na po natin ang ating reaction video sa araw na to mga tagapanood. Total wala naman na tayong hinihintay pa. Sabi nga po ni Idol Shubaldi, let's do this! Narito ang Balitang Pinoy TV. Alright, what's up sa inyo mga kababayan? Ang pwede po pag-uusapan natin mga kababayan ay yung tila panganganib po ng tape Bulaga. Mga kababayan, at sana hindi sila ipasara kasi nakakalungkot naman. Pero bago po natin pag-usapan yan ay nais ko po muna sabihin sa inyo na kung kayo po ay bago pa lamang po sa ating YouTube channel, hinihikayat ko po kayo na huwag nyo po sanang kalimutan na i-like etong ating live streaming na ito at huwag nyo na rin po kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel. Hit nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing mag-upload po tayo or magla-live po tayo ng mga ganitong klase ng video o issue mga kababayan. At gusto ko din po kayong batiin ng isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa man sulok na mundo kayo naroon, mapa sa Pilipinas man po kayo or ibang bansa, sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan at gabayan po kayo ng ating Panginoon. Mabuhay po kayong lahat. Ay. Nakakalungkot naman kung ipapasara sila. So anyway, punta naman tayo sa next topic natin. Kayo, nung komento ninyo hingil dito sa lumalabas na balita na malapit ng magwakas etong tape Bulaga. Deserve ba? Deserve? Deserve. Deserve pa mga kababayan. So ito daw, may kumalat na balita. Punta na tayo sa next topic natin. Ito. Sabi dito, hindi ko na pinanood yung video, pero nakita ko lang yung clip na kung saan nag-stop over etong si Kuya Jose Manalo dito daw po sa dito sa EPT. Mga kababayan, EPT Studio. So ngayon, ang sinasabi dito, ang pinapalabas ng mga vlogger nung kabila, eto look, Jose Manalo nag-stop over sa EPT Studio. Namimiss siguro ang mga dating katrabaho sa EB. Kung ako sa iyo, Jose, huwag mong ipilit ang sarili mo kung di ka happy. Halata kasi sa mukha mo. Balik ka na lang sa EB sa tahanang pinakabasaya. Eto, gusto nyo real talk dito? Gusto nyo real talk dito? Mga kababayan, ako sa totoo lang eto sa ginawa ni Kuya Jose Manalo, nag-stop over siya sa may APT. Walang masama dyan. Para sa akin mga kababayan kasi unang-una, dito nakikita kung gaano kabait etong si Kuya Jose Manalo. Dito nakikita kung gaano kabait ang mga kasamahan ng Tito Vic and Joey, yung mga legit lover guards mga kababayan. At kahit ang Tito Vic and Joey mga kababayan, kung may pagkakataon sila, talagang bibisita din sila dito sa APT. Bakit? Dahil matagal nilang naging studio yan. At yung APT yan mga kababayan, ipinagawa yan para sa Tito Vic and Joey, para sa branded na Ikbulaga, hindi sa mga peke. Ito mga kababayan, ako wala akong nakikita masama dito na nag-stop over etong si Kuya Jose Manalo dito sa APT, dahil kahit sino naman mga kababayan, kung ikaw may katrabaho ka, at namimiss mo yung mga dati mong katrabaho at mga naging ka-close mo na hindi mo nakasama sa bago mong katrabaho, sa bago mong pinagtatrabahuan, anong gagawin mo? Syempre, bibisitahin mo. Kumustahin mo, oy, kamusta ka na? Buhay ka pa pala. Iba naman po ang pananaw ko dito mga tagapanood kung bakit naman po napadaan o nag-stop over doon si Idol Jose Manalo sa APT. Unang-una po mga tagapanood, ang APT po, hiwalay po yan sa Tape Bulaga, sa Tape Inc. Di ba po? Doon lang din ang studio ng Itbulaga. Pero ibang po yung APT, iba po yan mga tagapanood sabihin na natin may ibang talent, malay mo, talent din si Jose ng APT. Di ba po yung Wow Mali nila, isa sa mga co-producer doon ay si Mr. Tobiera, isa sa mga may-ari ng APT. O di ba po mga tagapanood? Kaya wala pong katuturan yung sinasabi ng vlogger ng Fake Bulaga na namimiss ni Jose na magtrabaho dyan sa Fake Bulaga nila. Tahanang pinakamasaya. Ang pinakamasaya, sobrang lungkot na nga Di ba po? Malapit na nga ipasa-rating. Tingnan mo naman yung ratings, pababa ng pababa. Wala na yan. Kawawang kawawa na nga Nakanakaw na nga ng YouTube channel, hindi naman magamit ng tama.
5 billion ng subscribers, 1,000 lang nanonood. Di ba po, ang layo po sa katotohanan yung mga tagapanood. O baka naman, napunta siya sa APT, nagtambay siya roon, nag-stop over siya roon, para singilin yung mga dati yung mga kasamahan na may utang po sa kanila. Hindi po kaya mga tagapanood. Pero ang pinakamalapit na katotohanan po dyan, mga tagapanood, di ba po, dinalaw po yung mga dating kasamahan. Siyempre, kahit papaano, may pinagsamahan po kayo. Mabibigyan ng issue. Paano naman magugustuhan ni Jose Manalo yung Pek Bulaga nyo? Uba, palugi ng lilipat pa siya dyan para isalba yung programa ninyong lumulubog na. Labo po yan. Ang ganda-ganda na ng karir ni Jose Manalo. Palalabuin nyo pa. Mag-isip-isip naman yung mga vlogger ng Pek Bulaga. Halatadong sabaw ang utak. Manang-mana po talaga mga tagapanood no? Anong balita sa'yo? Kamusta ka na? Alam nyo, sa totoo lang, etong sinasabi nilang lumipat si Kuya Jose Manalo, dahil hindi masaya sa EAT, alam nyo, kung ako tatanungin dito, hindi maglalakas ng loob na patulan ni Kuya Jose Manalo yung paglipat dyan sa kabila. Bakit? Dahil pabagsak na yan. Sino ba namang utu-utong tao ang lilipat sa isang lilipatan kung alam niyang babagsak na yon? Alam nyo, nakikita ko dito, kaya pilit nilang inaawitan si Kuya Jose Manalo kasi nakikita na nila, napipredict na nila sa kanilang sarili na pabagsak na yung programa na kanilang sinusubaybayan. Napabagsak na itong programa na ipinagtatanggol ng mga vlogger na ito. At kailangan nila si Kuya Jose Manalo para umangat yung programa na yon. Diba, sa totoo lang mga kababayan na ito, hindi big deal to kasi unang-una napadaan lang naman si Kuya Jose Manalo. At siguro naman sa sobrang pagkababa ng loob ni Kuya Jose Manalo, sabi ko nga sa inyo, ito yung isa sa artista na pinakamabait. Komedyante na pinakamabait. Kasi hindi mapagmatas, hindi mayabang. Nadaanan niya bigla, nadaanan niya bigla etong APT at bilang pagtanaw ng utang na loob na naging bahagi siya ng APT mga kababayan at meron siya mga naging katrabaho dito, natural, hihintuan niya yan. Kukumustahin niya yung mga dati niyang katrabaho. Anong big deal dyan? Diba? Ayan, tinanggihan nga yung 2M tapos sasabihin babalik. Kaya nga, hindi sa totoo lang mga kababayan eto wala ko nakikitang big deal dito dahil mga kababayan sa totoo lang, kahit pa kalaban, kung ako tatanungin nyo halimbawa meron akong kalabang vlogger, kahit kalaban ko yan sa pananaw at kami matalik na magkaibigan, hindi mawawala yung pagkakaibigan na yon. Nagkakatalo lang kami sa opinyon at mga kuro-kuro pagdating dito sa SOCMED. Pero yung pagkakaibigan namin, nananatiling magkaibigan pa rin kami. At kung tawagin niya ako, umakita ko siya sa daan yung kanyang tahanan, hihintuan ko yung para kamustahin. Ganon din mga kababayan, yung ginagawa ni Kuya Jose Manalo. May mga katrabaho siyang kaklose dyan sa Tape Bulaga mga kababayan. At kung makikita nyo pa nga, ito, bigyan ko pa kayo ng isang example. Ito yan. Pakinggan natin ito saglit. Sa X na dating Twitter. Okay. Si Mang Rene na dating staff po ng Itbulaga na nakasama po ng TVJ, tumira na naman po sa IG. Eto sabi niya, happy ewan anniversary kasi mismo si Seth Bullet, hindi sure kung kailan nag-umpisa ang Itbulaga, 1979 ba or 1981 o June 2023. Di ba guys? Dito pa lang, staff na po ito ng Itbulaga for a longer time na nakasama po ito ng TVJ kaya alam na alam po niya mismo yung inside ng Itbulaga. Kaya yung si Mang Rene na to is talagang nakikita ko lagi po siya nagpo-post sa IG. So kung gusto niyo pong ma-search po yung kanyang IG account, pa-picture niyo po ang pangalan po niya sa IG. At isa ding staff ng Itbulaga noon na umalis din sa Itbulaga ngayon na hindi na po kasi ang TVJ nandun, bumisita po siya mismo sa EAT nung nakaraan. Ito po yung post po ni Mang Rene din. Sabi niya po dito, mabuti pa sa Junakis Chot nakapunta sa EAT kasi may show sila ni MG sa Signal TV5. Chot Fernandez was my assistant sa Bulagaan segment ng EV. O diba guys, pinatunayan po ni Mang Rene. Yan, parang ganyan yan mga kababayan. Eto nakasama to, etong si Chat Fernandez mga kababayan, nakasama yan ng Tito Vic and Joey dati. Bilang isang nakasama sa trabaho ng matagal, mamimiss mo yung mga katrabaho mo. Siyempre, anong gagawin mo? Sa mga katrabaho mo na namimiss mo, pupuntahan mo at bibisitahin mo. Or di kaya naman kung napadaan ka ng aksidente doon sa pinagtatrabahuan mo at makikita mo yung mga katrabaho mo mga kababayan, hihintuan mo yon dahil nga namimiss mo yung mga katrabaho mo at naaalala mong minsang naging parte ng buhay mo yung mga taong yon. So ganito yung nangyari dito.
eto na binibig deal nung iba. Kung makikita nyo, hindi nyo ba kita may kausap dito? Si Kuya Jose Manalo, ayan o. Yan o, may kausap dyan. And then kita nyo pa nga o, parang nagbispam pa sila. So ibig sabihin, aksidente lang na napadaan dito si Kuya Jose Manalo at hinintuan niya etong mga naging parte ng buhay niya. So wala pong big deal dito mga kababayan para sa akin. Be proud pa nga tayo kasi nakikita natin kung gaano kabuti ang loob nitong si Kuya Jose Manalo. Hindi siya marunong makalimot kung saan siya nanggaling. Isa lang po ang tawag dyan mga tagapanood. May mai-content lang talaga at may ipanira lang talaga. So feeling nila magiging successful yung paninira nila eh. Ayaw na ng isang host nyo dyan, dumaan na dito sa APT at gusto nang lumipat ng Itbulaga. Mga ganun mga tagapanood eh. Hindi kasi nila matanggap na yung TBJ, yung mga Dabar Cats, mabubuting tao na kaya nilang humarap dun sa mga dati nilang kasamahan para kumustahin. So yun lang po mga tagapanood, daway nagustuhan nyo po yung paksang ating tinalakay sa araw na to. At kung kayo bago lang po na napadaan dito sa ating channel, huwag nyo po sana kalimutan na mag-subscribe. I-hit nyo na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood. Ating yung babasahin at pupusuan. So hanggang sa muli po, eto ang yung Tagapanood TV. Komento at opinion lamang, wala pong personalan. Paalam po at mabuhay po kayong lahat.